Welcome to Donmar TV News Channel. Tinanggap na ni Davao City Mayor Sara Duterte ang alok na siya ang maging chairman ng Lakas CMD. Taos-puso niya siyang nagpapasalamat sa tiwala at kumpiyansa ng partido sa kanya. Malaking hamon niya ito para matugunan ang pangangailangan ng ating mga kababayan ngayong panahon ng pandemya. Magugunitang si Mayor Sara Duterte ay tatakbo bilang vice-presidente sa 2022 elections. I humbly accept this challenge with the thoughts of our fellow Filipinos facing extraordinary challenges in the times of the COVID pandemic. COVID-19 did not only bring deaths, anxiety, and uncertainty to us, it also proved to be an enormous burden to our economy, education, health, and other sectors. Maybe the road to recovery will be a long highway, and maybe it will be harder than it seems. But I am confident that Lakas CMD and its party members across the country will never abandon their commitment to the people. Samantala, kinumpirma ng kampo ni dating Senador Bongbong Marcos na kasama na sa kanilang legal team ang batikang abogado at dating Solicitor General na si Attorney Estelito Mendoza. Ayon sa tagapagsalita ni Marcos na si Attorney Vic Rodriguez, si Mendoza ang tatayong lead counsel sa mga petisyong inihain ng ilang grupo laban sa kandidatura ni BBM. Samantala, para sa kampo ni BBM, cheap political gimmicks ang hakbang ng ilang nagnanais na makansela ang kanyang kandidatura. Iginiit din ni Rodriguez na wala rin anyang jurisdiksyon ng COMELEC para i-review o i-amend ang desisyon ng Court of Appeals. Sa ngayon ay wala pang inilabas na pahayag ang kampo ng Marcos kung bakit nga hindi pa nila sinagot yung summon. Pero naisilbi na ito aga at natanggap ng kampo ni Marcos noong nakaraang November 11. At batay sa hinihingi ng Commission on Elections, may 5 araw lamang ang kampo ni Marcos para sagutin ang petisyon na layong kansilahin ang kanyang Certificate of Candidacy o COC. Ibig sabihin, noong isang araw, November 16, dapat ay nakapagsumite na ng sagot o posisyon ang kampo ni Marcos. Subalit ayon kay dating Supreme Court spokesperson Attorney Teodoro Te, legal counsel ng mga petitioner, noong November 15 ay nakatanggap sila ng motion for extension of time o hiniling ng kampo ni Presidential Aspirant Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na palawigin pa ang panahon para sagutin ang reklamo. Dagdag pa ni Attorney Te, sa kanyang motion, inamin ni Marcos na natanggap na niya ang summons noong November 11. Tinutulan naman ng mga petitioner ang motion ng dating senador. Ipinaalala din ng mga petitioner sa COMELEC na sundin ang direktiba nito na may 5 araw lang si Marcos para sagutin ang reklamo laban sa kanya. At kapag pinagbigyan umano ng COMELEC ang kahilingan ni Marcos, unang respondent ay pagbaliwala na ito sa kanilang sariling mga panuntunan at pag-abuso sa kapangyarihan. Binigyang diin din ng mga petitioner na sundin ang COMELEC kung ano ang kanilang hinihiling sa summons, tulad ng pagbabawal sa respondent na magsumite ng ebidensya para pabulaanan ang reklamo o kaya ng memorandum kapag di nasagot ni Marcos sa loob ng 5 araw. Aga, ayon pa nga dito kay Attorney Tess, sa ngayon ay hindi pa o wala din silang natanggap na notice na pinagbigyan ng COMELEC itong kahilingan ng kampo ni Marcos na palawigin yung time para sagutin yung reklamo laban sa kanila. At sa ngayon wala pa rin anya silang natanggap na impormasyon kung nakapagsumite na nga ng sagot itong kampo ni Marcos doon sa petisyon na inihain laban sa kanila. Presidential candidate Bongbong Marcos Jr. on Tuesday said the disqualification case against him was nothing but trash. Trash man talaga po. Basura. Bakit siya basura? Yung nag-file po, mga kababayan na mga grupo, galing man po sa basura. Mga basura. So ano man ang what will you expect sa mga taong basura? Mga kwan po, mga bumangon galing sa mga bumangon galing sa inidoro po. You see? Kaya lang, parang mga zombie. Babalik-balik lang po.
Hindi mamatay mag... Yan lang yung mga tao ito. May sa pusa, mga kababayan, lalo pag malapit ang eleksyon, ayun, nagsisipag-litawan parang para perwisyon yung mga Marcoses, mga kababayan. So, even as he assured the public that he was ready to answer the petition to cancel his certificate of candidacy, I've personally seen the documents for our defense, and I've personally discussed them with our legal team, who along with some reputable and respectable legal experts, concluded without doubt that the petition to delist my name from the roster of applicants for the presidency is without merit and has no legal basis po, sabi ni Bongbong Marcos. He quoted UST Faculty of Law Dean Nilo Divina, who said that the attempt to cancel his COC was likely to fail. The petition is bound to collapse once evaluated by the COMELEC Commission on Elections, or COMELEC Commission on Elections, because it appears to be defective in form and offers insufficient legal basis to obtain its desired judgment, Divina said, as quoted by Marcos. That ends the report, mga kababayan. So tama po yun. Yung mga legal luminaries, legal eagles po, mga kababayan, sila na mismo yung nagsabi. And most of this, hindi nga po close kay Bongbong Marcos. Yung taga-UST, ang UST sa kay Damaso yan. Di ba? Mga anti-Marcos at mga Damaso. Pero tingnan mo yun, yung sinabi. Si Carpa man lang po, kasi si Carpa, yung isang bayan group ng mga dilawan, talagang mga hardliner po yan. So, sa kanila, ang best candidate siya candidates that pro-mandatory po. We have to reject them. You have to junk them, mga kababayan, kung gusto ninyo maging maayos ang buhay natin in the future. Sabi ko po sa inyo. Kahit gaano siya kakarismatic. Diba? Kung gusto ninyo maging maayos ang buhay natin, and yung freedom of choice, be protected. Yung ating choice sa ating katawan, be protected. Mag-iingat kayo sa pagpipili ng mga national leaders natin. At napagkasundoan namin ng aming mga partido ang pagsulong ng mapagkaisang liderato sakaling kami ay palarin sa darating na halalan sa Mayo 9. Sabi po ng dating Senador Bongbong Marcos. The former lawmaker added that he and Duterte Carpio will work together to continue the Duterte legacy and call on the people to trust and support the leadership of the President. Walang problema ito. Maganda ito mga statements. Agree po ako, approve. Wala akong kontra dyan, mga kababayan. Kasi, of course, pinanindigan lang ng ating pinanindigan lang ni BBM ang pagiging unifying leader niya. So, kaya nga po, hindi na pinapatulan yung mga nonsense. Hindi na pinapatulan yun. Kahit may mga attack sa kanya, niya. Focus lang siya doon sa visions niya. Di ba? Yung gusto niyang mangyari sa ating bansa. So, yun, di na niya pinapansin po. Maganda yun, pag-ugaling ganun po as a leader. Sa layunan naming dalawa na ipagpatuloy at palawigin pa ang mga magagandang nagawa ng pamahalang Duterte, ay sabay kami ngayong nananawagan na kapit-bisig lang po tayo sa pagtitiwala at pagsuporta sa liderato ng ating mahal na Pangulo. Kaysa ako ni Inday Sara sa kanyang sinabi na iisa lamang naman ang ating mga pangarap, ang pagkakaroon ng mas matatag, mas mapayapa, mas maunlad na bansa.
Marcos issued a statement after Duterte Carpio released a video, yung plinig ko po kagabi, on her Facebook account calling on all her father's allies to come together and ensure that all the breakthrough achievements accomplished under her father's administration be preserved and sustained should they win in the May 2022 polls. So, kung tingnan natin in the future, kung pakikinggan siya ng kanyang tatay, if yung tatay niya will stop attacking the tandem, or just keep silent kasi siyempre, nakapagbitaw na kasi siya ng pananalita. But of course, yung ating Pangulo naman po kilala sa pabagong-bagong statement. So, pwede niyang baguhin. Yung support niya, what I'm saying mga kababayan, yung unequivocal support niya doon sa kanyang alalay na si presidential aspirant Bongo. Di ba? Di ba sinabi niya na wala ako anyang iba na susuportahan kasi ito kilala ko noon pa. Si Bongo lang niya yung aking Pangulo. Tingnan natin kung pakikinggan itong panawagan mga kababayan ni Inday Sara sa camp ni Bongo and sa tatay niya and doon sa mga members ng PDP Laban. Doon sa partidong PDP Laban, it was admitted by Sara. Inday Sara, remember na she was rejected. Alam natin kung bakit. Kasi po nga, hardline dilawan po itong PDP Laban. Duterte Carpio made the same call to her father allies affiliated with the Partido Demokratiko Pilipino Lakas ng Bayan or PDP Laban. Sa kanya pong statement na pinalabas sa Facebook. Ngayon, update ko naman kayo kasi nagsagawa ng online survey. Ito pong tawag dito, The Good News PH final candidates for presidential race. Sa inyong palagay, sino ang karapat-dapat na maging susunod na Pangulo ng Pilipinas? Basahin ko na lang po sa inyo. Bongbong Marcos got 44,893 votes. Kailan ba ito? 2 days ago, 44,893 votes. Followed by Lumi, 1,906 votes. Si Bongo, pangatlo na si Bongo, 1,522 votes. Si Isko Moreno, si Yorme. Kung ako sa iyo sana, Yorme, tinapos mo na sana muna yung pagiging mayor mo for 3 terms. Hindi nagmadali ka Ay, siyempre, anyway, okay lang yan. Di ba? Ganon din si Manny Pacquiao, mga kababayan. Hilaw 158 votes. Si Ping Lacson, pangatlo na ito yata ni Ping Lacson. Hindi talaga destiny ni Ping Lacson ang maging presidente. And I think after this, election 2022, baka si Ping mag-retire na lang. Anong kandidato ka siguro sa ibang posisyon, vice president or congressman or governor, di ba? 107 votes. Tapos, si Calio de Guzman, tingnan mo to, naka 39 votes din po.
Tapos si General Antonio Parlade, yung galit kay Bongo, nagakuha din ng 38 votes, mga kababayan. O, ngayon, sa pagka-Vice President po, dati di ba si Soto, yung top, pangalawa lang si Sara. Ngayon po, baliktad na. Ito po, basahin ko sa inyo. Yun kasi mga kababayan, this is because of the support ng mga Marcos loyalists. Ayan, the true Marcos loyalists. Gusto na rin nila kasi po, nakikita ko yung mga reactions ng mga Marcos loyalists. Sabi nila, para hindi na makapasok yung mga dilawan. I have to remind you na ang mga Dutertes po, wag sana ninyong ikasakit ng loob mga Marcos loyalists. Hybrid po siya. Ang mga Dutertes hybrid Marcos and hybrid half Marcos, half Dilaw. Kasi yung tatay niya Marcos, yung nanay niya Cory. Ganun po. Ngayon, yung hatak kung saan mas malakas. Di ba? So ngayon, tatandaan ninyo yun po. Hybrid po si Sara kasi hybrid po yung tatay niya. At yung kanyang lolo. Ang kanyang lolo at lola. Hybrid. O ngayon, final candidates for vice presidential race po, si Sara, top 6,700 votes. Ang pangalawa dito po, si Willie Ong, 155 votes. Si Tito Soto, 45 votes. Si Kiko, 27 votes. Tapos si Lito Atienza, 5 votes. Si Walden Bello, nakakuha din ng 4 si Walden. Ay, Walden, galit na galit dito si Walden sa mga Marcoses. Ituloy mo lang yung kandidatura mo kasi sa susunod niyan, sa mga counting sa mga barangay, maririnig natin yan. Never mind. Walden Bello, never mind. Ang ibig sabihin ng never mind, sa counting po, sa canvassing, itlog. So, hindi malayo. Itong si Walden, mga kababayan, uuwi ito ng truck-truck, tuniladang itlog. Magawa ka na po, mag-construct ka na po ng bodega ng mga itlog. Nangyayaan niya, Mr. Baranillas, kung mga jam. Totoo, di ba? Ay, kasi ako po, during elections, anchorman ako, yung mga reports, nire-receive ko sa radyo yung mga reports. Tapos, yung mga local candidates, national, ayan. So, ibabato yung reports. Pag yung mga wala mang boto, kasi sayang ng boses natin doon, di ba? Tinatanong ko na, sabi ko, ano ba yan? Ilan ba nakuha? 0? Wag mo nang bangkitin. Never mind. Kasi sayang ng oras. Yun mga kababayan ang siguradong mangyayari. By the way, si Martin Romualdez, 1 hour ago, may pinalabas pong statement. Basahin ko na lang po sa inyo. Statement on PRD Senate bid, yung kay Digong. The Lakas CMD is one of the major political parties that helped elect President Rodrigo Duterte in 2016. Congressmen who are members of or affiliated with Lakas CMD form part of the supermajority coalition in the House of Representatives, which made possible the passage of vital measures included in the President's legislative agenda. The President Duterte's
filing of candidacy for senator in 2022 election, it will be my honor as Lakas CMD President to nominate his name for inclusion in the list of senatorial candidates to be adopted by the party. The National Executive Committee of Lakas CMD is currently formalizing the list of 12 senatorial candidates to be supported by the party in 2022 elections. And it will make formal announcement on this the soonest possible time. Signed, Lakas CMD President, Honorable Ferdinand Martin Romualdez. Anyway, mga kababayan, kung halimbawa si Sara na yung katandem at manalo sila, si Sara na po, final na yan. Tinanggap na po ni Sara at nagpalabas na po ng announcement. So be it, whatever will be, will be. Anyway, hindi na siya masyadong tawag dito. Ang importante doon, mga kababayan, ay yung panguluhan po. And it will be BBM that will win landslides po. And by the way pala, yung sa disqualification, bigay ko na rin po sa inyo yung balita dito. Ito. Yan. Ito yung latest ngayon as published by Philippine Daily Inquirer. Yan. Kanina lang, basahin ko po sa inyo. Bongbong Marcos, no legal basis to disqualify me. A statement of Bongbong Marcos. Sabi niya, dali lang po, nag-loading pa.